Good morning po sa ating lahat na minamahal at iniingatan ni Lord Jesus. Tayo ang kanyang special possession. Tayo po ang kanyang church. Tayo po ang kanyang dadagitin. At tayo ang kanyang apple of the eye. Okay? So sa umaga pong ito, tatalakayin natin ng isang talatang nakakapangilabot. Why nakakapangilabot? Where can I put my Bible? Mainit masyado rin sa dating pwesto ko. I think I find something here. Okay, tuloy ko yung salita ako. Baka habang naghahanap ako ng place ko masayang itong TikTok na 10 minutes natin. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Great Tribulation. Great Tribulation means isang pangyayari, kahangin dito, Diyos ko, thank you po Lord. Isang pangyayaring hindi pa naranasan at take note hindi na mararanasan kahit kailan. Isang kahindik-hindik, kagulagulantang, kilakilabot na pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan po ay nilalang ng Panginoon 6,000 years ago at simula 6,000 years na yan, wala pa pong nararanasan katulad ng mararanasan pa lang sa darating na tribulation. Review. Alam naman natin, magra-rapture po muna. Dadagitin ni Lord Jesus ang kanyang iglesia, ang kanyang church, tayo po 'yon, no? We will be to be with him forever and ever, no? At pagkatapos po ng mga pangyayaring 'yon, sabi po ng Bible, papasok na po ang Great Tribulation. Itong pangyayari po ng Great Tribulation ay talaga pong nakasulat sa Bible. Letra por letra, word for word no? Ang init po ng panahon, grabe. No? Ganyan po yata tuwing katatapos ng bagyo. Okay, at sa Biblia po, very specific po ang nakalagay. Nasaan ba yung Bible? Sorry. Nakasulat ito. Dito po. Wait po I am opening it. Okay. Ayan po siya. So, walang table dito Babasahin po natin. Matthew 24:21. For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Ulitin ko, for then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. The Lord Jesus Himself ang magpala sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita, ang Bible. Okay? So, ang liwanag po sa banal na kasulatan na talagang ang Great Tribulation ay isang event na hinulaan na talagang magaganap at mararanasan ng mundo. Take note po ang makakaranas lang po yan yung mga maleleft behind. Yung mga hindi makakasama sa rapture because they choose to reject the Lord Jesus Christ as their very own personal Lord and Savior. Pero sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sabi ng Bible, sila'y pinagkalooban niya na maging mga anak ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, paano niya ipapahintulot na danasin mo ang isang kagulagulantang, kahindik-hindik, karimari-marim na pangyayari sa kasaysayan na hindi pa naranasan ng buong sangkatauhan at ikaw ay kanyang anak? Pababayaan ka niya? No way! In many ways. Never in a million years. I know my God, I know my Lord, and He loves me. He cares for me. And He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Ayan. If you know that song, alam mo ang pagmamahal ni Jesus sa'yo. Paano mo naisip na pababayaan niya na ikaw ay isuong dito? Ngayon, ano po ba ang Great Tribulation? Ang Great Tribulation po originally, ito po ay para sa mga Hudyo. Alam niyo po bang isang tawag dito? Jacob's Trouble. Okay?
Jacob's trouble. O sa Tagalog, ang kaguluhan ni Jacob. Si Jacob, it refers to Israel. In fact, bininyagan siya ng anghel na nakabuno niya, no? Na Israel siya. So, yun pong ibig ko pong sabihin dito. Ito po ay para sa mga Hudyo. At ang rapture ay para sa church. Kailangan po alam natin yung distinction, or should I say, yung proper distinction. Pero paano? How can I know the proper distinction? How? By rightly dividing the scriptures. Rightly dividing the word of truth. Sabi niya kay Timoteo, sabi ni Pablo kay Timoteo, it's so very, very important na alam mo rin ang dispensation. Ngayon, anong dispensation tayo? Review lang tayo. Ngayon po ang dispensation ng grasya, ng grace. Ngayon, ang kaligtasan, tanggapin mo si Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Yun po yun. Pero, pag natapos po ang dispensation ng grasya, pag natapos ang dispensation ng grasya, abay malaking disgrasya na sapagkat pasok na yung Great Tribulation. 7 taong singkad ng kalungkutan na hindi pa naranasan ng sangkatauhan ng sandaigdigan. At sabi ng Biblia, sa binasa natin, no? Matthew 24:20, kung hindi ako nagkakamali yung verse, yun po ay hindi na nga kailanman mararanasan pa. Kaya habang may panahon pa, this church age, receive Jesus Christ as your very own personal Lord and Savior. Dahil sa katotohanan yan, ikaw ay makakasama sa rapture, sa tinatawag na pagdagit sa iglesia, sa pagdagit sa mga kanya, sa pagdagit sa mga minamahal niya, upang pumasa kanya magpakailan-kailan pa man. At hindi na tayo magkakaiwalay nila Jesus, sapagkat mula nang dadagitin niya tayo sa rapture hanggang mag-second coming siya kasama tayo. Magre-reign din tayo dito sa ibabaw ng mundo. Pero siyempre si Jesus po ang pinakamatagumpay na leader na mamamahala sa buong mundo. No? At magaganap po yan sa kanyang 1,000-year reign. Hindi na tayo magkakaiwalay nila Jesus. Dahil po lahat tayo kasama na po niya. Walang hiwala yan. Inseparable with the Lord. Hallelujah. And I love that. Jesus is God. He knows everything. In fact, nakita na po niya yung mga tatanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Nakita na rin niya kung sino yung mga magre-reject. Pero tayo mga Kristiyano, ang role natin ngayon sa mundo is to share the good news, to share Jesus, to share His goodness, i-share natin ang Kanyang biyaya at malaman ng buong sangkatauhan na Siya lang ang tanging tagapagligtas. Wala nang iba. Because Jesus is God, Siya lamang po ang may power na magligtas. Jesus is God and man at the same time. Ang tawag po sa Bible school dyan sa theology, hypostatic union. If you know Jesus, kung sino siya, kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na yun ay napaka-importanteng malaman ng bawat tao. That's why I suggest all believers ay magpahayag, gumawa ng sarili-sariling YouTube channel, maggumawa ng mga Facebook Reels regarding the Lord. Yung ginawa niya sa krus. Sapagkat kung isang tao lang po mag-click noon at magbago ang buhay, napakasaya ng mga anghel sila, magpapalakpakan sila. Laksa-laksa ang anghel will clap their hands because of the salvation that occurred to even one soul. Lahat po na nakasulat sa Biblia ay mangyayari na po anytime. Sa ngayon po, ang pinakasusunod na hinihintay natin big event ay ang the rapture of the church. Kaya habang hindi pa dumarating yon, mag-subscribe na po kayo sa Daily Good Vibes, maging ka-good vibes na po kayo, tanggapin si Jesucristo bilang personal na Lord and Savior ninyo, at maging maligaya sa buhay na ito habang nagbabahagi sa ibang tao. Yes, Jesus wants us to be happy. He always wants us to be happy. Ayaw niyang may problema tayo, ayaw niyang tayo ay nagugulmihan na ng mundo. Gusto niya tayo ay mapayapa. Dahil si Jesus ay Diyos at siya ay may pusong para sa ating mga believers. Thank you.
God bless, mga ka-good vibes.